Nagsimula ang kwento sa loob ng isang virtual reality game na tinatawag na The New Gate. Ito noon ang pinakasikat na laro kung saan sumasali ang iba't ibang uri ng manlalaro at masayang naglalaro. Ngunit bigla na lamang nagbago ang lahat, ikinulong ng laro ang lahat sa loob nito at ginawang totoo ang kamatayan kahit sa totoong buhay. Nagpatuloy ang laban para sa kaligtasan hanggang sa isang manlalaro na nagngangalang Shin ang nagpasyang siya mismo ang tatapos sa lahat. Nilusob niya ang pinakahuling palapag ng dungeon, tinalo ang boss, at pinanood habang isa-isang naglo-log out ang mga manlalaro. Naghintay siya hanggang siya na lamang ang natitirang tao. Inabot niya ang logout button, iniisip na iyon na ang katapdir ng lahat. Ngunit biglang bumukas muli ang gate at agad niyang natagpuan ang sarili na nakahiga sa isang malawak na damuhan. Umupo siya at tumingin sa paligid, at sa una ay humanga sa sobrang ganda ng graphics, ngunit mabilis niyang naramdaman na masyado itong totoo kahit para sa isang laro. Sinuri niya ang kanyang window at natuklasang lampas sa lahat ng limitasyon ang kanyang stats. At higit sa lahat, hindi siya makakonekta sa network. Malinaw na wala na siya sa loob ng laro, naglaan si Shin ng ilang sandali upang tanggapin ang katotohanang napunta siya sa isang ganap na ibang mundo, inayos ang kanyang sarili, at nagsimulang magtungo sa kanyang home base. Habang nasa daan, napansin niya ang mga pader na itinayo sa isang lugar na hindi niya maalalang mayroon noon. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang babae na muntik nang atakihin ng isang boar kaya agad niya itong pinatay. Dinala siya ng babae sa loob at nagpakilala bilang si Tira Lucent, na bahagyang nalito nang tawagin ni Shin ang lugar bilang kanyang tahanan. Ipinaliwanag niya na ito ang Suki no Hakoro na pinamamahalaan ng isang kilalang tao na nagngangalang Shanae Razor. Sinabi ni Shin na matagal na silang magkaibigan at tinanong kung nasaan si Shanae. Hindi komportableng ibahagi ni Tira ang impormasyong iyon sa isang estranghero, ngunit nag-alok siyang iparating ang mensahe kapalit ng 1,000 jewels. Inilabas ni Shin ang tanging bagay na mayroon siya, isang jail coin. Nanlaki ang mga mata ni Tira nang makita iyon dahil ang isang jail ay nagkakahalaga ng 10 bilyong jewels. At ang katotohanang dala niya ito sa loob ng isang item box, isang bagay na karaniwang mga hari lamang ang may access, ay nagdulot ng maraming tanong. Para kay Shin, iyon lamang ang pinakamaliit na unit ng pera sa larong pinanggalingan niya. Tinanong siya ni Tira kung sino siya, at sumagot siyang isa siyang high human. Lalo lamang nadagdagan ang pagkalito ni Tira dahil ang 6 na high human ay naglaho na 500 taon na ang nakalipas sa isang pangyayaring tinatawag na Dusk of Majesty. Hindi pa kailanman narinig ni Shin ang tungkol dito. At matapos pag-isipan ito, naunawaan niya ang nangyari. Ang sabay-sabay na pag-log out ng libu-libong manlalaro ay malamang na nagdulot ng napakalaking pagbabago sa mundong ito, at kahit paano ay napunta siya 500 taon sa hinaharap matapos mangyari iyon. Pinasalamatan niya si Tira sa impormasyon at ibinigay ang jail coin, na masaya nitong tinanggap. Casual niyang nabanggit na malaking tulong ang coin para sa kanya dahil likas na may talento sa magic ang mga elf. Pinigilan siya ni Tira at tinanong kung paano niya nalaman na isa siyang elf gayong nakatago siya sa ilalim ng isang illusion spell. Ipinaliwanag niya na ang mga elf na may itim na buhok ay itinuturing na masamang palatandaan at pinalayas siya sa kanilang nayon dahil palaging naaakit ng mga monster ang kanyang presensya. Inampon siya ni Shanae, binago ang kanyang anyo, at dinala siya sa Suki no Hakoro kung saan pinoprotektahan siya ng barrier. 100 taon na siyang namumuhay ng ganoon, sinuri siya ni Shin at natuklasan ang isang sumpang K-Deering nag-a-activate ng walang babala, na siya ring dahilan kung bakit lumitaw ang boar kanina. Gumamit siya ng purification technique sa kanya na bahagyang nagtanggal ng sumpa, dahilan upang bumalik sa orihinal nitong kulay pilak ang bahagi ng kanyang buhok. Kahit ganoon kaliit ang naging resulta, labis na itong nakaantig kay Tira. Magkasama silang lumabas sa labas ng barrier at walang anumang monster na umatake. Nang makita ni Tira ang napakalawak na bughaw na kalangitan, napaluha siya sa sobrang ginhawa. Dahil wala pa rin si Shanae, nagtungo si Shin sa kalapit na lungsod ng Birek upang matuto pa tungkol sa mundong kanyang kinalalagyan. Binigyan siya ni Tira ng isang sulat ng rekomendasyon upang matulungan siyang makalusot sa checkpoint. Ipinaliwanag ng gwardya sa tarangkahan na isa itong napakahalagang dokumento na kinikilala sa iba't ibang kaharian at maaari pang ang magbigay ng pagkakataong makaharap ang hari, kaya personal niya pang sinamahan si Shin patungo sa Adventurers Guild. Nagparehistro si Shin bilang isang adventurer at habang hinihintay ang kanyang card, napansin niyang magkapareho ang receptionist sa itaas at ang receptionist sa ibaba. Nagtanong siya at nalaman niyang kambal pala ang mga ito na sina Celica at Silica.
Habang kumakain siya ng pagkaing dinala ni Celica, napagtanto niyang nakatayo na pala mismo sa kanyang likuran ang guildmaster na si Barlux. Naupo sila upang mag-derp at sinuri ni Barlux ang sulat sa pamamagitan ng paglapit ng sarili nitong sulat at pagmamasid habang nagre-resonate ang dalawa. Binalaan niya si Shin na ang mga sulat na tulad nito ay labis na hinahangad ng marami at pinayuhan siyang sirain ito kaysa mapunta sa maling kamay. Sinabi ni Shin na poprotektahan niya ito at hindi niya kayang sirain ang isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Tira. Nagustuhan ni Barlux ang sagot na iyon at sinabi niyang magkakasundo silang mabuti. Kinabukasan, kinuha ni Shin ang kanyang adventurer card. Ipinaliwanag ni Celica ang ranking system na binubuo ng 9 na ranggo mula G hanggang SS, at maaari lamang tumanggap ang isang adventurer ng mga quest na hanggang 2 ranggo ang taas mula sa kanyang kasalukuyang ranggo. Kumuha si Shin ng simpleng herb gathering quest at umalis habang pinapanood siya ni Celica at iniisip na kakaiba siya kumpara sa ibang tao. Sa kagubatan, mabilis na natuklasan ni Shin na ang isang beginner level task sa laro ay mas mahirap gawin sa totoong buhay, at ilang oras siyang naghanap ng walang makita. Ngunit maya-maya ay may natukoy ang kanyang radar, sinundan niya ito at natagpuan ang isang Skullface Jack na level 359 na nakatayo malapit sa isang nawasak na karwahe. Agad siyang umatake ngunit halos walang naging epekto ang kanyang pinsala at nagsimulang masira ang kanyang espada. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, inalis niya ang kanyang limiter at muling sumugod, at isang atake lamang ang sapat upang tuluyang mapatay ito. Lumipad ang espada ng halimaw sa kung saan at agad nagsisi si Shin na hindi niya ito nasalo. Nahulog din ang isang gemstone mula rito at nagpasya siyang itago iyon. Samantala, ang espada ay bumagsak sa loob ng mga pader ng kastilyo at hindi malaman ng mga gwardya kung ano ang gagawin dito. Dumating ang ikalawang prinsesa na si Ryan at inutdirn silang magpatawag ng appraiser upang malaman kung saan ito nanggaling, dahil naniniwala siyang ang sinumang nakapaghagis nito ng ganoon kalayo ay napakalakas. Pagbalik sa lungsod, nadaanan ni Shin ang isang grupo ng sugatang sundalo at nalaman mula sa isang gwardya ang nangyari. Isang pangkat ng 12 sundalo ang ipinadala upang harapin ang Skullface at 4 lamang ang nakabalik ng buhay. Pinagdugtong-dugtong ni Shin ang mga impormasyon at napagtantong ang nawasak na karwaheng nakita niya sa kagubatan ay pag-aari ng mga ito. Binanggit din ng gwardya ang espadang bumagsak sa kastilyo at tahimik na nakaramdam ng pagkakasala si Shin sa gulong hindi niya sinasadyang nalikha. Bumalik siya sa guild kung saan napansin ni Celica ang maraming adventurer na nagtitipon upang tanggapin ang quest laban sa Skullface. Sinabi ni Shin na hindi na iyon kailangan dahil siya na ang nakapatay rito at ipinakita niya ang gemstone na nahulog mula rito bilang patunay. Tinitigan siya ni Celica at sinabing imposible iyon. Walang isang tao lamang ang kayang pumatay ng Skullface, at dahil sa sobrang pagkabigla niya ay napalapit siya ng husto kay Shin hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Dumating ang kanyang katrabahong si Els at ipinaliwanag ni Celica ang sitwasyon. Ngunit inamin ni Shin na wala siyang tunay na ebidensya dahil hindi niya inabalang kunin ang kagamitan ng halimaw. Nagtaka si Els dito dahil kahit ang rank B gear mula sa isang halimaw na tulad yun ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Hiniling niya kay Celica na magsagawa ng pagsusuri sa gemstone dahil dapat ay taglay pa rin ito ang mana signature ng Skullface. Ipinaliwanag naman ni Els kay Shin na matagal ng problema ang hilagang kagubatan dahil ang mga labi ng mga namatay na mandirigma ay nagsasanib sa ambient mana ng lugar, na lumilikha ng perpektong kondisyon para mabuo ang mga undead. Gayunpaman, walang sapat na konsentrasyon ng mana sa kagubatan upang makalikha ng anumang halimaw na nasa mataas na antas. Kaya naman, hindi dapat umiiral ang isang Skullface na ganoon kalakas. Sinabi ni Shin na ito ay level 359, biglang natahimik ang dalawa. Sinabi ni Els na kung mapapatunayang totoo iyon, nasa antas siya na mas mataas pa sa isang rank A party, at hiniling niya kay Shin na ilihim muna ito dahil ayaw nitong magkaroon ng sobrang atensyon sa kanya. Pagkatapos nito ay nagtungo si Shin sa isang restaurant upang kumain, at habang naghihintay ay naupo siya katabi ng isang lalaking may dalang maalamat na sibat na tinatawag na Venom. Nagpakilala ang lalaki bilang si Avis at sinuri si Shin, napansing tila mas madiri ito kaysa sa karaniwang baguhan. Sinabi ni Shin na ikatlong araw pa lamang niya roon at galing siya sa probinsya, kaya naisip ni Avis na iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot dito. Binanggit niya na tinatawag siya ng mga tao roon na vampire dahil sa dami ng undead na kanyang pinapatay. Inakala ni Shin na dahil iyon sa sobrang kaputlaan nito, dahilan upang mapatawa si Avis bago siya itinuwid.
Ang palayaw na iyon ay nagmula sa kanyang sibat na sumisipsip ng buhay mula sa anumang tamaan nito. Dinala ni Celica ang kanilang pagkain at sabay silang kumain. Pagkatapos nito, nagtungo si Shin sa aklatan upang magsaliksik tungkol sa nangyari 500 taon na ang nakalipas sa panahon ng Decline of Glory, ngunit kakaunti lamang ang mga tala tungkol dito. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nasa isang pagpupulong si Barlocks upang talakayin ang insidente ng Skullface. Pinag-isipan ng grupo kung sino ang mag-aabala na pumatay ng isang Skullface Jap ngunit hindi man lamang kukunin ang armor nito. Sinubukan ni Els na maliitin ang Deerpin, ngunit hindi ganoon kadaling kumbinsihin ang iba. Napag-deerpan din nila ang espada na bumagsak sa loob ng kastilyo sa parehong araw at nagsimula silang mag-isip kung may koneksyon ang dalawang pangyayari. Tinanong ni Barlocks kung ano ang hitsura ng espada at inilarawan ito ng isang lalaking nagngangalang Oldie. 2 metro ang haba nito, yari sa magical steel, enchanted ng elemento ng liwanag, at may kapangyarihang maihahambing sa isang pambansang kayamanan. Nagulat si Barlocks nang marinig na legendary grade pala ito, at nilinaw ni Oldie na hindi nila maaaring balewalain ang isang taong gumagamit ng ganoong uri ng sandata. Sa plaza naman, kumakain si Shin ng isang skewer nang mapansin niyang may isang batang babae na nakatingin sa kanya. Inalok niya ito ng pagkain at agad niyang napansing hindi ito mukhang batang lansangan. Nagpakilala ito bilang si Millie at lumabas na isa siyang tiger type. Pinasalamatan siya nito sa pagkain at hindi nagtagal ay dumating si Aves, na nagpaliwanag na si Millie ay isang ulilang lumaki sa lokal na simbahan at may ugaling palaging tumatakas kaya madalas siya ang naghahanap rito. Habang naghahanda si Aves na isama ito pabalik, lumapit si Millie kay Shin at may ibinulong sa kanyang tainga bago umalis. Nang gabing iyon, pinag-isipan ni Shin ang tanong na iniwan ni Millie. Hiniling nitong iligtas niya ang isang fox sa kagubatan. Naisip niyang maaari itong maging magandang paraan upang magpalipas ng oras habang hinihintay ang pagbabalik ni Shanae. Ngunit bago siya umalis, naalala niyang hindi pa niya naiiwan ang kanyang mensahe para kay Tira. Dumaan siya sa Suki no Hakora at hiniling kay Tira na ipakita kay Shanae ang kanyang espada kapag nakabalik na ito, at ipinaliwanag na siya lamang, si Shanae, o sino mang italaga nilang dalawa ang maaaring gumamit nito. Isang tingin lamang ni Tira sa espada ay tunay na siyang nabahala. Inakala ni Shin na marahil ay dahil iyon sa mga materyales na ginamit dito at nagsimula siyang isa-isang banggitin ang mga halimaw na kanyang pinatay upang malikha ito, bagay na lalo lamang nagpaalarma kay Tira dahil parang napakagaan lamang para sa kanya ang pagbanggit sa mga maalamat na halimaw. Hiniling niya kay Tira na ingatan ito at iniabot ang isang set ng mga enchanted letter na kayang makarating sa kanya saan man siya mapunta. Ipinaliwanag niyang kailangan lamang nitong isulat ang kanyang pangalan at sabihin ang salitang, send. Tinanong ni Tira kung bakit hindi na lamang siya direktang magpadala ng liham kay Shanae, at inamin ni Shin na sinubukan na niya iyon ngunit palaging nabibigo. Sinubukan ito ni Shin kasama si Tira mismo at gumana naman ito ng maayos. Kaya napagtanto niyang ang problema ay hindi pa niya talaga nakikilala si Shanae sa mundong ito at hindi matutunton ng item ang isang taong hindi pa niya nakakaharap. Humingi si Tira ng karagdagang mga liham dahil nais niya itong pag-aralan bilang bahagi ng kanyang pag-aaral ng magic. Nag-iwan si Shin ng isang banta ng mga liham bago umalis. Nagtungo siya sa hilagang kagubatan upang hanapin ang fox at kalaunan ay nakatagpo ng isang dambana na nakatago sa kailaliman ng mga puno. Habang naglalakad siya rito, may napansin siyang kakaiba sa paligid. Sa loob ng isa sa mga jewelry, natagpuan niya ang isang maliit na fox at nang suriin niya ito, nalaman niyang tinamaan ito ng parehong poison effect at curse. Inalis niya ang dalawang kondisyon at agad itong nagpasimula ng isang pangyayari. Isang hukbo ng undead ang nagsimulang bumangon sa kanyang paligid. Ipinatawag niya ang kanyang sibat at isa-isang pinutol ang mga skeleton hanggang sa wala nang matira. Ngunit pagkatapos noon, nagsimulang mabiyak ang mga estatwang nakapaligid sa silid at 2 demon ang lumabas mula rito. Hindi pa kailanman nakita ni Shin ang mga halimaw na ito at napakalakas ng mga ito sa level 674. Agad silang sumugod sa kanya at mabilis niyang naiwasan ang kanilang pag-atake. Gumamit siya ng skill na tinatawag na Shadow Binding upang pigilan sila, ngunit lumikha sila ng makapal na hamog at nakatakas mula rito. Tuluyang nawalan ng paningin si Shin at patuloy siyang inaatake ng mga halimaw mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit may ginawa ang fox na hindi niya inaasahan at ipinakita nito ang magic circle kung saan ito nakaupo kanina. Hindi naabot ng hamog ang lugar na iyon, na nangangahulugang gagaan na roon ang kanyang mga skill.
Hinatak niya ang mga halimaw papalapit at pinakawalan ang kanyang binding arrow, na agad tumapos sa lahat ng mga ito sa isang atake lamang. Nang mawala ang hamog, tumalon agad ang fox papunta sa kanyang mga bisig. Sinuri niya ito at natuklasang isa pala itong elemental, isa sa pinakamakapangyarihang uri ng monster na umiral sa laro. Hindi pa siya kailanman nakakita ng isang sanggol na elemental noon. Tinanong niya ito ng direkta kung nais ba nitong sumama sa kanya, at sumagot ito sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang ulo. Ang katotohanang malinaw na naiintindihan nito ang kanyang sinasabi ay isa na namang paalala na hindi sumusunod ang mundong ito sa parehong mga batas ng laro. Samantala, sa isang malayong lugar, natanggap ni Shanae ang liham ni Tira. Tinitigan niya ang enchanted item at nagtaka kung paano nakakuha si Tira ng ganoong bagay. Pagkatapos ay binasa niya ng may nanlalaking mga mata ang impormasyon tungkol sa taong nagpadala nito. Nagpasya si Shin na ang pinakaligtas na paraan ay itago ang elemental mula sa guild sa pamamagitan ng paggawa ng isang pact kasama nito, isang formal na kasunduan sa pagitan ng isang tamer at ng kanyang monster na nagtatago ng parehong level at species nito. Agad namang pumayag ang fox kaya tinapos ni Shin ang kasunduan at lumitaw ang magkaparehong simbolo sa kanilang dalawa. Binigyan din niya ito ng pangalan sa mismong pagkakataong iyon, Yuzuha, at malinaw na nagustuhan ito ng fox. Maya-maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Tira na nagsasabing na iparating na niya ang mensahe kay Shanae at naghihintay na lamang sila ng tugon. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Shin, nagtungo siya sa guild, nagsumite ng ulat tungkol sa hukbo ng undead na kanyang natagpuan sa kagubatan, at sinuri ang job board. Isang request ang agad nakakuha ng kanyang pansin, isang kahilingan mula sa isang ampunan malapit sa simbahan na walang nakatalagang rank. Naalala rin niyang doon nakatira si Millie kaya agad niya itong tinanggap. Sinalubong siya ni Tria sa simbahan at pinangunahan papasok kung saan naghihintay si Millie. Nang makita ni Millie si Shin, agad itong tumakbo at niyakap siya. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Tria at napansing matagal na mula nang maging ganoon kabilis ang paglapit ni Millie sa isang tao. Kinumpirma ni Shin kay Millie na si Yuzuha ang fox na sinabi nito sa kanya. Pinasalamatan niya ito sa paggabay sa kanya upang mahanap si Yuzuha at tiniyak niyang naiintindihan din iyon ni Yuzuha. Nang tanungin ni Shin kung ano talaga ang trabaho, ipinaliwanag ni Tria na may kinalaman ito sa skill succession at na ang mga skill ay naging napakabihira na sa panahong ito. Ang skill na nais niyang maipasa ay purification, alam na niyang halos imposibleng makahanap ng isang taong nagtataglay ng skill na iyon, kaya ang naging reaksyon ni Shin ay tunay na ikinagulat niya. Taglay ni Shin ang skill na iyon at kaya niya itong ituro. Gayunpaman, simple lamang ang kanyang kondisyon, nais niyang malaman ang tungkol sa mga kakayahan ni Millie at gusto rin niyang ibahagi ng simbahan ang anumang impormasyong alam nito tungkol sa mundo. Nag-atubili si Tria sa una hanggang sasabihin ni Millie na mapagkakatiwalaan si Shin, at sapat na iyon upang mapapayag siya. Ibinunyag ni Tria na taglay ni Millie ang isang titulo na tinatawag na Star Composer, na nagbibigay sa kanya ng mga pangitain na laging nagkakatotoo. Agad na naunawaan ni Shin kung gaano kapanganib ang kakayahang iyon at tahasan niya itong sinabi. Tiniyak naman ni Tria na lihim nila itong itinago, binanggit din niya na may isang taong matagal nang nagpoprotekta sa ampunan. Isang dating ulila na naging adventurer, alam na agad ni Shin kung sino ang tinutukoy niya bago pa niya matapos ang pagsasalita. Si Aves, ang reputasyon pa lamang nito ay sapat na upang ilayo ang anumang gulo. Pagkatapos ay nilinaw ni Tria na hindi siya ang magmamana ng skill. Nais niyang ang apo ng dating pari ang magmana nito upang magkaroon ito ng pinakamalakas na karapatan na mamuno sa simbahan. Mas seryoso pala ang sitwasyon kaysa sa una nilang inakala. Kapag walang aktibong pari, may ibang taong nakatakdang humalili sa simbahan, at balak nitong ipasara agad ang ampunan sa oras na makuha nito ang posisyon dahil lamang sa pera ang kanyang motibo. May lehitimong karapatan ang apo ng dating pari, ngunit kailangan nito ang skill upang maging opisyal iyon, kaya iyon mismo ang dahilan kung bakit inilabas ni Tria ang request. Hindi nagtagal ay ipinakilala ni Tria ang batang babae, at nagpakilala naman ito bilang si Lasha habang nakagat pa ang kanyang dila sa kaba. Inilarawan siya ni Tria bilang isang taong medyo sablay ngunit masipag magtrabaho. Bago pa sila makapagpatuloy sa Dirpan, dumating si Aves at agad na itinoon ang kanyang pansin kay Shin, diretsahang tinatanong kung ano ang kanyang pakay. Walang pag-aalinlangang pinanagan siya ni Millie at agad itong tinanggap ni Aves, nauunawaang malamang ay may nakita si Millie na dahilan upang pagkatiwalaan siya. Ipinaliwanag ni Shin kung ano talaga ang kinakailangan upang makuha ang skill.
Kailangang maibigay nila siya ang huling atake sa 200 undead na mas mataas sa level 150 habang may hawak na sacred orb. Biglang natahimik ang buong silid, mabilis namang idinagdag ni Shin na maaari niyang pahinain muna ang mga halimaw upang sila siya na lamang ang tumapos sa mga ito, at nasa kanya na rin ang orb kaya mas posible itong magawa kaysa sa unang impresyon nito. Tinanggap nila siya ang hamon kahit malinaw na labis siyang nabibigatan sa responsibilidad. At agad namang inanunsyo ni Aves na sasama siya sa kanila. Napagpasyahan na niyang iisa lamang ang paliwanag sa uri ng kaalamang patuloy na ipinapakita ni Shin. Isinama niya si Shin upang uminom at tinanong kung isa ba siyang Chosen One, isang taong may kaalaman tungkol sa mga item at halimaw na hindi dapat alam ng karaniwang tao. Hindi iniisip ni Shin na eksaktong tumutugma ang katawagang iyon sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi rin niya ito pinagtalunan. Habang nagtatapos ang kanilang pag-udirp, napaisip si Shin na si Aves ay uri ng tao na nagpoprotekta sa iba nang hindi naghahangad ng anumang pagkilala. Nang sabihin ni Aves na inaalagaan lamang niya ang ampunan dahil naiirita siya sa mga batang umiiyak, napangiti si Shin sa sobrang halatang kasinungalingan nito. Dumating ang isang mensahe mula kay Tyrion na nagpapatunay na malapit nang bumalik si Shanae at marami itong itinatanong tungkol kay Shin. Bago pa niya iyon mapag-isipan ng husto, may isa pang abisong lumitaw at nagpakita ang kanyang sulat ng rekomendasyon. Tinitigan iyon ni Aves at pagkatapos ay inilabas ang eksaktong kaparehong sulat mula sa sarili niyang mga gamit. Tiningnan siya ni Shin at napagtantong mas marami silang pagkakatulad kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, nagtungo silang tatlo sa Ghost Plains. Mabilis silang nakabuo ng maayos na sistema, kinukulong ni Shin ang mga undead sa loob ng mga barrier. Binabali naman ni Aves ang kanilang mga binti upang hindi makagalaw, at sila siya ang nagbibigay ng huling atake gamit ang healing magic, na direktang nakapipinsala sa mga undead. Nilinis nila ang mas mabababang bahagi ng lugar hanggang sa marating nila ang isang hangganang pinamumuguran ng mas malalakas na halimaw. Ginamit nila ang adventurer card ni Aves upang makatawid at ipinagpatuloy ang parehong pamamaraan. Sinabi ni Shin kay Lasha na aabot siya sa level 150 kapag natapos na nila ang lahat ng 200 undead. Sa kabilang bahagi ng Ghost Plains, mag-isang nilalabanan ni Prinsesa Ryan ang mga Skullface Jack at napapansin niyang mas madali na itong gawin gamit ang kanyang bagong espada. Nang magpahayag ng pag-aalala ang isa sa kanyang mga kabalyero tungkol sa isang grupong nahihirapan sa malapit, si Shanae mismo ang kumilos upang tumulong. Dumating siya sa pinakahuling posibleng sandali, pinatay ang undead sa loob lamang ng ilang segundo at winasak ang core nito bago pa man maunawaan ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyari. Mabilis ding pinagaling ni Shanae ang mga sugatang sundalo, at nagpasalamat ang kanilang commander dahil alam niyang mapipilitan sana silang umatras kung hindi ito dumating. Ngunit itinanggi ni Shanae ang papuri at sinabing napahina na nila ang halimaw bago pa siya dumating. Hindi naman naniwala rito ang commander, naalala niya ang sunod-sunod na kakaibang undead na lumitaw nitong nakaraang buwan at nahirapan siyang paniwalaan na may isang taong basta na lamang nakapatay ng isang halimaw na hindi kinaya ng kanyang buong pangkat. Ipinaalala niya sa sarili na ganito ang hitsura ng isang taong tunay na nakipaglaban kasama ng mga high human. Sinuri ni Shanae ang paligid upang matiyak na wala ng ibang panganib na nagkukubli sa malapit. Ipinaalala sa commander na maaari siyang tawagan gamit ang mga item na ibinigay niya sa kanila, at pagkatapos ay mabilis na tumungo sa kagubatan dahil sabik na siyang muling makita ang kanyang master. Samantala, sa kabilang panig, pinatay ni Aves ang isang Skullface Jack at iniwang bukas ang pagkakataon para kay Lasha na maibigay ang huling atake. Sa sandaling magawa niya iyon, nabalot siya ng gininto ang liwanag at halos mataranta siya. Ngunit sinabi ni Shin na normal lamang iyon kapag matagumpay na nipapasa ang isang bagong skill. Biglang napuno ang kanyang isip ng kaalaman kung paano gamitin ang purification. Binati siya ni Shin at doon lamang lubos na naunawaan ni Lasha na mayroon na siyang tunay na pagkakataong mailigtas ang ampunan. Iminungkahi ni Shin na magpahinga muna sila bago bumalik, ngunit biglang naging alerto si Yuzuha at may napansin si Shin na gumagalaw sa kalangitan sa ibabaw nila. Agad na naghanda si Aves habang si Lasha, na hindi pa nauunawaan ang sitwasyon, ay nagsabing napakaganda nito. Ngunit sinabi ni Aves kung ano talaga iyon, kapag nawalan ng magical matter ang mga undead, naglalaho ang kanilang pisikal na katawan at ang lahat ng naipong enerhiya ay nagsasama-sama sa isang malaking masa sa himpapawid. Bumagsak ito at ang lumapag sa kanilang harapan ay isang napakalaking Skullface Jack na higit na mas malaki kaysa sa anumang nakaharap nila noon.
Sinuri nila ito at nakumpirmang isa itong Skullface Lord na level 840, isang uri ng halimaw na kayang magpabagsak ng isang buong bansa ng mag-isa. Agad na naisip ni Shin kung kakayanin pa ba ng seal sa paligid ang ganoong nilalang, at hindi nga nito kinaya. Tumalon ang Lord sa ere at isang suntok lamang ang ibinigay nito sa barrier, dahilan upang agad itong mabasag. Ang katotohanang isang atake lamang ang kinailangan nito ay nag-iwan ng matinding pagkabigla sa lahat. Napaluhod sila siya sa sobrang pagkasindak, sinubukan nilang tumakas, ngunit umungal ang Lord at isang hukbo ng undead ang bumangon at pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Nais ni Aves na basagin ang pagkubkob at iligtas silang lahat, ngunit biglang nagbago ang buong aura ni Shin. Tahimik niyang sinabi na mananatili siya roon, sinubukan siyang pigilan ni Aves, ngunit inalis ni Shin ang kanyang limiter, naglagay ng physical enhancement buff kay Aves upang mapabilis ang paggalaw nito, nagbukas ng daan sa gitna ng hukbo ng undead, at pinatakas silang lahat. Nang makalayo na sila, hinugot niya ang kanyang espada. Ginamit ni Yuzuha ang kanyang apoy upang pigilan ang mga undead sa paligid habang si Shin ay nakatuon lamang sa Skullface Lord. Ngunit gaano man karami ang mapatay nila, patuloy na nagpapatawag ang Lord ng panibagong mga undead. Nagpakawala si Shin ng isang napakalakas na atake na lumikha ng napakalaking bunganga sa lupa. Ang pagsabog na iyon ay nakakuha ng atensyon ni Shanae mula sa kabilang bahagi ng Ghost Plains at agad siyang kumilos patungo rito. Binuksan niya ang kanyang mapa at nakita si Shin na ganap na napapalibutan ng hukbo ng undead. Ngunit maya-maya ay lumitaw ang isang asul na marka na lumilikha ng daan sa gitna ng hukbo patungo sa kanya. Napansin din iyon ni Shin at agad niyang naalala na ang kulay asul ay nangangahulugang kakampi. Kumilos si Shin upang salubungin ang asul na marka at sa wakas ay nagkaharap sila ni Shanae sa unang pagkakataon sa mundong ito. Mabilis na lumikha si Yuzuha ng isang barrier upang mabigyan sila ng ilang sandali. Walang pag-aatubiling lumapit si Shanae at yamakap sa kanya, at simple lamang ang sinabi ni Shin, nakabalik na siya. Isang luha ang damaloy sa pisngi ni Shanae, hindi nagtagal ay naubos ang mana ni Yuzuha kaya naglaho rin ang barrier. Dahil dito, isinantabi muna nila ang kanilang muling pagkikita at inuna ang Skullface Lord. Pinagsama nila ang kanilang mga spell at nilipol ang mga mas mahihinang undead sa isang malawakang pag-atake. Malubharing napinsala ang Lord sa proseso, naglabas si Shin ng pangalawang espada at ibinigay ang huling atake. Habang bumabagsak ito, paus nitong hiningi ang mas maraming kapangyarihan bago tuluyang tumahimik, at tunay na nagulat si Shin sa katotohanang may isang halimaw na nakapagsalita. Kinuha niya ang orb mula sa mga labi nito at iminungkahing ipagpatuloy nila ng maayos ang kanilang pag-udirp. Ipinaliwanag niya ang lahat, na matapos niyang talunin ang huling boss at mapalaya ang mga manlalaro, sa halip na makabalik sa sarili niyang mundo ay ipinadala siya ng portal ng 500 taon sa hinaharap. Ikinwento naman ni Shanae ang nangyari sa kanyang panig. Hindi sila naglaho ng iba pang support character nang makumpleto ni Shin ang dungeon kaya nanatili silang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga master. Nang magdulot ng kaguluhan sa buong kontinente ang sabay-sabay na pag-log out ng napakaraming manlalaro, nagkahiwa-hiwalay ang grupo upang ayusin ang mga problemang sumunod dito, at kalaunan ay bumalik si Shanae sa Suki no Hakora. Masaya siyang natagpuan muli si Shin, ngunit agad siyang pinakidirpan ni Shin na tigilan na ang pagtawag sa kanya bilang master dahil isa na siyang buhay na alamat at ang ganoong titulo ay nakaaakit lamang ng maling uri ng atensyon. Hiniling niyang pangalan na lamang niya ang gamitin nito. At nang gawin iyon ni Shanae, pareho silang bahagyang namula. Tinanong siya ni Shanae kung ano ang balak niyang gawin mula rito, at sinabi niyang nais niyang bisitahin ang isang sacred site upang maghanap ng mga palatandaan kung paano makakauwi sa sarili niyang mundo. Nakarating na roon si Shanae noon, ngunit inamin nitong wala rin siyang gaanong natuklasan. Hindi rin niya lubdirang maitago na nasasaktan siya ng kaunti sa ideyang gusto pa ring umuwi ni Shin sa kanyang orihinal na mundo. Habang nagsisimula ng lumiwanag ang kalangitan, nagpa siya silang bumalik sa santuwarayo upang maayos na ipagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Noon lamang napansin ni Shanae si Yuzuha, at ipinaliwanag ni Shin na isa itong elemental. Habang tinitingnan niya ito, napansin niyang 3 na ang buntot nito sa halip na isa lamang. Bago pa niya iyon mapag-isipan ng husto, biglang nagsalita si Yuzuha, na lubos na ikinagulat ni Shin. Kalma nitong ipinaliwanag na bumalik ang kakayahang iyon nang matalo niya ang Skullface Lord, at naisip ni Shin na may katuturan iyon dahil isa itong boss level na nilalang. Hiniling niya kay Yuzuha na huwag magsalita sa harap ng ibang tao at pagsamahin muli ang 3 buntot nito upang hindi ito makatawag ng pansin.
Agad nitong sinunod ang parehong kahilingan ng walang reklamo bago matamis na nagtanong kung naging mabuting bata ba siya. Labis naman itong kinagiliwan ni Shanae at pinayagan ni Shin na haplasan siya nito. Pagkatapos ay naalala ni Shin sina Avis at Lasha kaya binilisan niya ang kanyang paglalakbay upang maabutan sila bago makarating sa guild. Natagpuan niya silang patuloy na naglalakbay, at naramdaman agad ni Avis ang kanyang paglapit kaya pareho silang naghanda para sa isang labanan bago napagtantong si Shin lamang pala ang papalapit na tumatakbo. Dahil sa lahat ng nangyari, agad namang nawala ng malay si Lasha sa sobrang stress. Samantala, sa kabilang bahagi ng Ghost Plains, dumating si Prinsesa Ryan sa lugar ng labanan at tumayo sa harap ng napakalaking bunganga sa lupa habang iniisip kung sino ang maaaring lumikha ng ganoong kalakas na pag-atake. Maya-maya ay pinutol ng isang sundalong nagngangalang Gadras ang kanyang pag-iisip at iniabot ang isang espada na nakita nito sa bangin. Itinuro niya ang sagisag sa hawakan nito at nagbigay ng maikling demonstrasyon ng kakayahan nito, na sinasabing kahit halos wasak na ang espada ay nagtataglay pa rin ito ng pambihirang kapangyarihan. Ang naging conclusion niya ay iisa lamang ang taong may kakayahang gumawa ng sandatang tulad nito, ang blacksmith, ang pinakamahudiri na panday sa lahat ng high human. Nagulat si Ryan dahil ang mga high human ay dapat matagal nang naglaho, at inamin ni Gadras na wala silang paraan upang makatiyak. Ngunit malinaw na ang sinumang may-ari ng espadang iyon ay sapat ang lakas upang basta na lamang itapon ang ganoong sandata nang walang pag-aalinlangan. Naalala ni Ryan na may kaugnayan ang blacksmith sa Suki no Hakora at iminungkahi niyang bumisita sila roon. Tinanong ni Gadras kung ano ang gagawin niya kung sakaling malaman nilang may buhay pang high human, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Ryan na hahamunin niya ito sa isang duel. Gayunpaman, idinagdag din niyang wala rin siyang tutol kung pakakasalan niya ito. Nakidirp si Gadras na huwag niyang basta atakihin ang lalaki para lamang subukan ang kakayahan nito, at sinabi ni Ryan na mas matino siya kaysa roon, kahit mukhang hindi kumbinsido si Gadras. Samantala, kinorner ni Avis si Shin at humingi ng paliwanag matapos makita ang muling pagkikita nila ni Shanae. Masaya si Shanae na makita muli si Avis, ngunit hindi nito pinansin ang mga pagbati at iginiit na malaman ang buong katotohanan. Sinubukan ni Shin na iwasan ang dirpan at ibinigay pa kay Shanae ang kredito sa pagkatalo ng boss. Ngunit itinutok ni Avis ang kanyang sibat sa kanya at sinabing tigilan na niya ang paglalaro. Sa huli ay nagsabi rin ng totoo si Shin, isa siyang high human at kinikilala siya ni Shanae bilang kanyang master. Ipinaliwanag ni Avis na kilala ang mga high human bilang mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan at sobrang dalubhasa sa kanilang larangan kaya may mga taong itinuring silang parang mga Diyos. Sinabi ni Shin na ang kanyang espesyalisasyon ay blacksmithing at casual pa niyang inalok si Avis na upgrade ang kanyang sibat ng may diskwento. Agad namang binalaan siya ni Avis na huwag niyang gagalawin ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon ay nagising si Lasha at natagpuan ang sarili na nakaharap kay Shanae, isang bagay na napakahirap agad ay proseso. Nagsimula nang bumalik sa lungsod ang grupo at nang marating nila ang tarangkahan ay naisip ni Shin kung iyon na ba ang oras upang maghiwa-hiwalay sila ng landas. Itinuro ni Avis na ang layunin ng kanilang trabaho ay turuan si Lasha ng purification at dahil natapos na iyon, teknikal na oo. Gayunpaman, iniabot pa rin ni Shin kay Avis ang isang message card at sinabing gamitin ito kung sakaling may mangyari. Sinubukan itong ibalik ni Avis ngunit sinabi ni Shin na hindi niya ugaling talikuran ang unang kaibigang nakilala niya sa isang bagong lugar. Dahil dito ay tahimik na lamang itong itinago ni Avis nang wala ng pagtatalo. Umalis siya kasama si Lasha habang pinapanood sila ni Shanae bago tahimik na sabihin na hindi kailanman ipinagmayabang ni Shin ang kanyang mga nagawa ngunit palagi siyang nauuwi sa pagprotekta sa ibang tao. Pagkatapos nito ay magkasama silang nagtungo sa Suki no Hakora. Agad na lumabas si Tira nang makita si Shanae, handang ibalita ang tungkol sa misteryosong panauhin, ngunit natigilan nang makita niyang magkasama silang dumating. Tinanong niya kung mananatili si Shin para sa hapunan at sinabi ni Shanae na dapat ay halata na ang sagot dahil siya naman talaga ang may-ari ng lugar. Napatitig si Tira kay Shin, inamin niyang noong una nitong sabihin na isa siyang high human ay hindi niya talaga iyon pinaniwalaan. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi tanggapin iyon. Agad siyang humingi ng tawad at nakidirp na patawarin siya ni Shin sa naging pagtrato niya rito. Ngunit sinabi ni Shin na mag-relax lamang siya at mas gusto niyang manatiling casual ang lahat. Ipinakilala rin niya si Yuzuha bilang kanyang bagong kasama, na lalo lamang nagdagdag sa pagkabigla ni Tira. Nang dumating ang hapunan,
Labis na humanga si Shin sa kalidad ng pagkain at inamin ni Tira na hindi pa siya nakakakita ng mga pagkain katulad nito noon. Natuwa si Shin na malaman na nagamit ng maayos ang mga sangkap na iniwan niya kay Shanae. Napansin ni Tira ang isang mahinang aura sa paligid ng pagkain at nagtanong tungkol dito, habang mukhang nalito naman si Shin dahil wala siyang napansing kakaiba. Isa-isa niyang binanggit ang mga sangkap na ginamit sa pagkain, kabilang ang mga high-grade monster meat at mga bihirang halaman na halos imposibleng makuha. Napatitig si Tira sa kanya dahil ang mga sangkap na iyon ay napakabihira kaya walang matinong tao ang mag-iisip na lutuin lamang ang mga ito. Ipinaliwanag ni Shanae na ang aura ay natitirang mana at life force, na ganap na normal para sa mga makapangyarihang halimaw at pambihirang halaman. Pagkatapos nito ay sabay-sabay silang naupo at masayang nagsalo sa pagkain. Naikwento kay Shin ang mga nangyari sa iba pang support character matapos ang insidenteng naganap 500 taon na ang nakalipas, at natuwa siyang malaman na natagpuan ng bawat isa ang sarili nilang landas. Habang papalalim ang gabi, si Tira, na medyo naparami ang nainom, ay inihatid ni Shanae patungo sa kanyang silid upang makapagpahinga habang si Shin naman ay nagtungo sa sarili niyang kwarto. Pagpasok niya ay natuklasan niyang eksaktong katulad pa rin ito ng iniwan niya noon, na para bang walang nagbago sa loob ng napakahabang panahon. Nakakulot na si Yuzuha sa kama at mahimbing nang natutulog. Humiga rin si Shin at nakatulog, ngunit nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at natagpuan si Shanae na nakahiga sa kanyang tabi. Bago pa niya mapag-isipan ang sitwasyon, napansin niyang tahimik itong umiiyak habang natutulog at pabulong na binabanggit ang kanyang pangalan. Mahina siyang humingi ng paumanhin dahil sa napakatagal niyang pagkawala. Kinabukasan ay ibang klaseng sorpresa naman ang naghihintay sa kanya nang gisingin siya ni Yuzuha sa anyong tao, isang anyong tila nakuha niya magdamag. Agad na naghanda si Shin ng damit na akma para sa isang humanoid na elemental na may buntot, ibinigay ito kay Yuzuha, at pinanood itong nahihirapang isuot ang mga ito. Bumaba sila para mag-agahan at napangiti si Shanae nang makita ang bagong anyo ni Yuzuha. Matapos kumain ay ibinahagi ni Yuzuha ang kanyang kwento. Sinubukan niyang pigilan ang cataclysm 500 taon na ang nakalipas nang bigla siyang dumanas ng matinding sakit at ang tanging lugar na nakapagpagaan nito ay ang paligid ng santuwaryo. Muntik na siyang hindi makaligtas at saka lamang dumating si Shin upang iligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Binanggit ni Shin na natagpuan lamang niya ito dahil kay Millie, kaya agad na nagpa siya si Yuzuha na pasalamatan itong muli. Iminungkahi ni Shanae na dalhan niya si Millie ng isa sa mga elven treat na ginagawa ni Tira dahil iyon ang isa sa pinakasikat nilang produkto. Itinuro naman ni Shin na hindi yata dapat pagkain ang pangunahing ipinagmamalaki ng isang santuwaryo, at ipinaliwanag ni Shanae na dahil wala siya roon upang buksan ang arsenal, naging imposibleng makapag-restock ng mga sandata. Nagpasya si Shin na siya na ang bahala rito mamaya. Pagkatapos ay iniba ni Shanae ang paksa at binanggit ang pangalang Gerard. Nagulat si Shin dahil ang mga high beast ay karaniwang hindi nabubuhay ng lampas sa 150 taon at 5 siglo na ang lumipas. Sinabi ni Shanae na hinihintay siya ni Gerard sa lahat ng panahong iyon. Siya ang unang Beast King, ang nagbuklod sa mga tribo at umupo sa trono. At ang kasalukuyang hari ay ang ikawalo sa kanyang linya. Sa lahat ng nalalaman nila, isa itong mabuting pinuno, na nangangahulugang modiri na naihanda ni Gerard ang kanyang mga kahalili. Nais siyang makita ni Shin kaya napagpasyahan nilang bumiyahe kinabukasan. Sinabi ni Tira na siya na lamang ang may iwan upang bantayan ang tindahan habang wala sila, ngunit sinabi ni Shanae na sumama na rin siya sa pagkakataong ito. Hindi na kailangan ng barrier upang ikulong siya roon at ngayong nakabalik na si Shin, maaari na nilang ilipat ang tindahan anumang oras kung kinakailangan. Agad namang nagustuhan ni Tira ang ideya, sinabi ni Shin na kailangan muna nilang mag-ipon ng mga supply bago umalis, at binanggit ni Shanae na kailangan din niyang magtungo sa kaharian upang iulat ang tungkol sa Skullface Lord kaya siya na ang bahala sa bahaging iyon. Nagpasya naman si Shin na tumanggap ng mga quest patungo sa direksyon ng kanilang destinasyon upang unti-unting tumaas ang kanyang rank habang naglalakbay, at plano rin niyang gumawa ng mga bagong espada at punuin muli ang arsenal. Iminungkahi ni Shanae na bumuo sila ng isang party upang magamit ang voice communication, at bahagyang nagulat si Shin nang malaman na sa panahong ito ay tinatawag na itong telepathy. Idinagdag niya ang lahat sa koneksyon at iminungkahi rin ni Shanae na iparehistro na rin si Tira bilang isang adventurer. Habang ginagawa nila iyon, binuksan ni Shin ang forge at mahigpit na binalaan si Yuzuha na huwag hahawak ng kahit ano dahil may mga item doon na may dalang curse.
Nagsimula siyang magtrabaho at ang unang espadang nagawa niya ay napakalayo ang kalidad kumpara sa anumang sandatang kasalukuyang makikita sa buong bansa kaya kay niyang ibinaba ang kalidad ng kanyang output bago niya muling pinuno ang imbentaryo. Hindi nagtagal ay bumaba si Tira na nakasuot ng adventurer gear at handa ng bumiyahe, at pagkatapos ay sabay-sabay silang nagtungo sa lungsod. Napansin ni Shin na medyo naapektuhan siya ng hitsura ni Tira sa bago nitong kasuotan. Nahuli siya ni Tira na nakatitig at sinabi nitong bilang pardier ay siya ang magdadala ng lahat ng kanilang pinamili. Nauwi tuloy si Shin sa paggabay sa kanya sa buong pamilihan dahil wala itong ideya kung saan matatagpuan ang mga kailangan nila. Sa isang punto ay hinawakan pa niya ang kamay ni Tira upang hindi ito mawala sa gitna ng maraming tao, dahilan upang mamula ito. Pagsapit nila sa guild ay umabot na sa rank E ang kanyang ranggo. Ipinaliwanag ni Silica na dahil iyon sa napatunayang totoo ang kanyang ulat tungkol sa Skullface at sa hukbo ng undead, kaya naisama iyon sa kanyang record. Gayunpaman, hindi maaaring masyadong mabilis ang pagtaas ng ranggo ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tinanong niya si Tira nang mapansing magkahawak pa rin sila ng kamay pagpasok. Ipinaliwanag ni Shin na magkasama silang maglalakbay, ngunit ni isang segundo ay hindi naniwala si Silica na iyon lang ang dahilan. Sinubukan ni Shin na linawin na walang namamagitan sa kanila ni Tira, ngunit iginiit ni Silica na wala naman silang dapat ikahiya. Agad niyang binago ang Dirpan at nagtanong tungkol sa Holy Land, isang lugar na sinasabing nawasak noong panahon ng Dusk of Prosperity. Sinabi ni Silica na ang impormasyong iyon ay para lamang sa mga adventurer na rank C pataas, kaya kailangan niyang bumalik kapag mas mataas na ang kanyang ranggo. Nakakita siya ng escort quest para sa isang karwaheng patungo sa transit point na tinatawag na Byron at agad nila itong tinanggap. Dahil may oras pa bago umalis, iminungkahi ni Shin na mamasyal muna sila sa lungsod at dumaan sa simbahan, bagay na ikinatuwa ni Tira. Pagdating nila roon, ibinalita nila siya na opisyal na siyang itinalaga bilang susunod na pari ng templo, at tiniyak ni Tria na alam ni Shin kung gaano sila nagpapasalamat sa kanya. Lumabas din na sobrang hanga sila siya kay Shanae at agad nitong pinaulanan si Tira ng mga tanong nang malaman kung saan ito galing. Sa loob ng simbahan, nakita sila ni Millie at agad nitong niyakap sina Shin at Yuzuha. Bago sila umalis, iniabot ni Shin ang isang protective bracelet na ginawa niya kasama ang isang kwintas para kay Millie. Pagkatapos nito ay nagpa siya si Shin na oras na upang ilipat ang Suki no Hakora. Inamin ni Tira na kakaiba sa pakiramdam ang mag-empake ng isang buong journey, ngunit sinabi ni Shin na normal lamang iyon para sa kanya. Dinala niya si Tira sa isang tahimik na eskinita, naglabas ng teleportation crystal na kayang ibalik sila sa anumang rehistradong lokasyon, at ipinakita kung paano ito gamitin. Binanggit ni Tira na itinuturing ng nawawalang magic ang teleportation sa panahong ito. Casual namang sinabi ni Shin na kaya niyang gumawa ng napakaraming ganoong kristal kung gugustuhin niya, isa lamang sa mga benepisyo ng pagiging isang maalamat na high human. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang utos na nag-imbak sa buong santuwaryo at ipinakita ang isang kwintas, na ipinaliwanag niyang iyon na ngayon ang portable na anyo ng Suki no Hakora. Tahimik lamang na napatitig si Tira rito bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa karwahe, nakilala nila ang dalawa pang adventurer na tumanggap din ng parehong quest. Isang samurai na nagngangalang Gun at isang boxer na nagngangalang Tsubaki. Ang kanilang kliyente ay isang dwarf merchant na nagngangalang Nap, na nagsabing umaasa siyang ligtas silang makarating sa Byron. Habang nasa daan, nagbahagi na ng grupo ng impormasyon tungkol sa kanilang mga klas at kakayahan. Humanga si Gun nang malaman na nakakagamit si Shin ng magic bukod pa sa pagiging samurai at napansin nitong bihira para sa isang monster na maging malapit sa tao gaya ni Yuzuha. Nang banggitin ni Gun ang isang isla na tinatawag na Hinamoto na nabuo matapos ang insidente 500 taon na ang nakalipas at naging tahanan ng ilang samurai guild, agad na nakilala ni Shin ang mga pangalang iyon at tahimik na napagtantong ang mga organisasyong nagmula sa kanyang panahon ay lumago na ng higit pa sa kanyang inaasahan. Biglang huminto ang karwahe ng harangan ng isang grupo ng mga bandido ang daan. Lalo nilang pinalala ang sitwasyon nang hilingin nilang isuko sa kanila si Tsubaki. At sa sandaling iyon ay nagbago ang buong aura ni Shin tungo sa isang malamig at mapanganib na presensya na ikinabahala ni Tira. Si Tsubaki ang unang kumilos at agad na pinabagsak gamit ang isang palaso ang nakatagong bandido, na siyang nagsimula ng labanan. Ginamit naman ni Tsubaki ang kanyang speed enhancement upang agad na pabagsakin ang isa pang kalaban.
Pinutol ni Gun ang espada ng isa sa mga bandido sa isang atake lamang, habang si Shin ay sabay na nagpabagsak ng dalawa. Ante-unting napagtanto ng leader ng mga bandido na hindi pangkaraniwang mga low-rank adventurer ang kanilang nakalaban. Inalis ni Shin ang kanyang sandata at ang ekspresyon sa mukha ni Shin ay labis na nakakatakot kaya agad itong kinabahan. Pinilit ni Shin ang leader na sabihin kung sino ang nagbigay sa kanila ng impormasyon, ngunit bago pa niya maituloy ang pagtatanong, hinayla siya ni Tira at isinubsob sa kanyang dibdib. Nang kumalma si Shin, napagtanto ni Tira na puro instinct lamang ang kanyang naging kilos at eksakto niyang nagawa ang parehong ginagawa noon ni Shanae kapag nagiging ganoon si Shin. Ngunit nang mapagtanto niyang ginawa niya iyon nang hindi nag-iisip, matindi siyang namula. Matapos ipasa ang mga bandido sa mga awtoridad ay muli silang nagpatuloy sa paglalakbay, at sinabi ni Gun na malamang ay may kaugnayan ang pag-atake sa koneksyon ng karwahe sa simbahan. Nakarating sila sa Byron nang wala ng karagdagang problema at ipinamahagi ni Nak ang kanilang mga completion certificate. Binanggit ni Gun at Tsubaki na patungo sila sa isang lugar na tinatawag na Killmont at umaasang muli silang magkikita balang araw. Napansin ni Shin na mahaba pa ang kanilang lalakbayin bago marating ang Fered kaya iminungkahi niyang bumili na lamang sila ng sarili nilang karwahe. Sinuri nila ang mga pagpipilian ngunit walang masyadong kapansin-pansin at nagsimula ng mag-isip si Shin ng mga pagbabago na maaari niyang gawin dito bago siya pigilan ni Tira at sabihing huwag siyang sumobra. Sa huli ay pumili sila ng isa at tinanong sila ng nagbebenta tungkol sa mga kabayo dahil mabigat ang karwahe at nangangailangan ito ng higit sa isang panghila. Napatingin si Shin kay Yuzuha at naisip na kaya nitong gawin iyon kung kinakailangan. Maya-maya ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Shanae. Tapos na raw ito sa kanyang mga gawain sa kaharian at nag-alok na manghuli ng angkop na halimaw upang humila sa karwahe habang papunta siya sa kanila, at darating ito sa loob ng isang araw. Binanggit din niya ang kaguluhang dulot ng pagkawala ng Suki no Hakora, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam dahil napapagod na rin siya sa paulit-ulit na pagtatangkang isali siya ng kaharian sa kanilang mga deerpin. Nag-check-in sila sa isang inn at nagpa siya na magpakasaya kahit medyo mahal ito, at nagtapos ang gabi sa isang masayang hapunan. Bago matulog ay nagtungo sina Tira at Yuzuha upang maligo, at naririnig ni Shin ang kanilang masayang pag-iingay mula sa loob kaya ibinaling na lamang niya ang kanyang atensyon sa labas. Samantala, si Shanae ay nasa isang liblib na lugar at may sinusubaybayang napakalaking nilalang. Kinaumagahan ay dumating siya at lumabas ang grupo upang salubungin siya. Naramdaman muna ni Yuzuha ang papalapit na presensya bago pa nila ito makita. At pagkatapos ay lumitaw si Shanae habang may hinihilang napakalaking Jade Wolf gamit ang isang tali. Napansin ni Shin na isa itong unique monster at hindi halos makapaniwala si Tira sa kanyang nakikita. Ngunit agad namang nagustuhan ng lobo si Tira. Tinanong ni Shin kung bakit napakalaki ng napili niyang halimaw at ipinaliwanag ni Shanae na kailangan itong maging sacred class upang maging karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Inaasahan na rin niyang magkakaroon ng problema si Shin sa laki nito kaya ibinunyag niyang kaya ng lobo na paliitin ang sarili nito. Pinagmasdan ni Shanae ang reaksyon ni Shin nang may kaba dahil nag-aalala siyang mali ang kanyang naging desisyon, ngunit agad siyang panyanatag ni Shin at sinabing masaya siya rito. Nakipag-dirp naman si Yuzuha sa lobo at nalaman niyang Shimmer ang pangalan nito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungong Fered at hindi maiwasang makaakit ng maraming tingin sa daan. Nagkomento si Tira kung gaano kaganda at kakinis ang takbo ng karwahe dahil sa mga ginawang pagbabago ni Shin, at sinabi naman ni Shanae na mas madiri pa ito kaysa sa mga karwaheng ginagamit ng maharlikang pamilya. Habang tumatakbo si Shimmer sa kanilang tabi, nalaman ni Yuzuha ang kanyang kwento. Noong bata pa siya at ang kanyang ina ang namumuno sa isang sagradong bundok. Ngunit pinatay ng isang adventurer ang kanyang ina at muntik na rin siyang mamatay. Tumakas siya at kalaunan ay nailigtas ng isang elf, na lumabas na si Tira pala 100 taon na ang nakalipas. Naalala ni Tira na minsan siyang nagligtas ng isang munting tuta noon at hindi siya makapaniwalang ang parehong nilalang na iyon ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nag-alok si Shanae na ilipat kaagad ang pagmamayari ni Shimmer kay Tira, kaya huminto sila at tinapos ni Shanae ang kanyang kontrata habang si Tira naman ay bumuo ng panibagong kontrata kasama si Shimmer. Lubos nitong naubos ang lakas ni Tira kaya nagpa siya silang magkampo muna para sa gabi. Tinanong ni Shin si Shanae kung ano ang dahilan sa likod ng lahat ng ito, at inamin nitong nais niyang maging tagapagtanggol ni Tira si Shimmer dahil hindi siya maaaring palaging nasa tabi nito.
Habang papalapit sila sa Ferid, sinalubong sila sa kagubatan ng dalawang high beast na ipinadala ni Gerard matapos siyang padalhan ni Shanae ng mensahe ng mas maaga. Pinangunahan sila ng mga ito patungo sa isang napakalaking mansyon kung saan naghihintay si Gerard. Ipinahayag ni Gerard kung gaano siya kasaya na makita muli si Shin dahil hindi niya inakalang magkikita pa silang muli sa buhay na ito. Ipinakilala niya ang kasalukuyang hari na si Wolfgang at ang anak nitong si Corey, ngunit agad na sinabi ni Shin na tigilan na ang mga pormalidad. Ipinaliwanag ni Gerard na ginagawa niya lamang iyon upang maipakita ang tamang paggalang dahil itinuturing na maalamat na mga nilalang ang mga high human sa panahong ito. Isang maikling alaala ang nagpakita sa kanilang dalawa na napapalibutan ng napakaraming halimaw sa isang desperadong labanan, kung saan libo-libong kalaban ang pinabagsak ni Gerard habang binabantayan naman ni Shin ang kanyang likuran. Sa kasalukuyan, binalikan nila ang alaala kung paano sila nakaligtas sa araw na iyon at binanggit ni Gerard kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng mundo mula noon. Alam na ni Shin ang tungkol sa bansang itinatag ni Gerard, at inamin ni Shanae na sinabi na niya rito ang lahat dahil alam niyang papalakihin lamang ni Gerard ang kwento kung bibigyan ito ng pagkakataon. Nang tanungin ni Gerard kung saan napunta si Shin sa loob ng 500 taon, ikinwento ni Shin ang buong nangyari. Matapos makinig si Gerard, agad niyang inilipat ang Dirpan sa isang bagay na mas mahalaga. Humihina na ang kanyang kalusugan at ilang buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Shin na ang pagbabalik nito ay parang isang panalangin na sagot at mayroon siyang isang huling kahilingan bago siya mamatay. Isang duel, nais niyang makalaban ang kanyang master sa huling pagkakataon dahil naniniwala siyang si Shin ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo at nais niyang harapin ang kanyang katapdirn sa isang tunay na labanan. Agad na naunawaan ni Shin ang ibig sabihin nito at walang pag-aalinlangang tinanggap ang hamon. Tiniyak ni Gerard na alam na ni Wolfgang at ng kanyang mga kasama ang kanyang kalagayan at balak niyang ipaalam sa kanila ang tungkol sa duel. Idinagdag pa niyang higit na may kakayahan si Wolfgang upang pangunahan ang bansa sa hinaharap. Nang gabing iyon, tinipon ni Gerard ang kanyang mga dating kasamahan at sinabi niyang natagpuan na niya ang lugar kung saan niya nais mamatay. Inanunsyo niyang magaganap ang duel pagkalipas ng 1 linggo. Tahimik na tinanggap ng kanyang mga kasama ang balita dahil matagal na nilang alam na darating ang araw na iyon. Ngunit hindi ganoon ang naging reaksyon ni Corey at sinabi nitong ayaw niyang mawala si Gerard. Mahinahon itong kinadirp ni Gerard at ipinaliwanag na napakahaba na ng kanyang buhay, matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito, at nais niyang makita ng lahat ang pinakamagandang labanan sa kanyang buong buhay. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Shin habang malalim na nag-iisip, at tinanong siya ni Yuzuha kung may bumabagabag ba sa kanya. Sinabi niyang ayos lamang siya, samantala, binalikan ni Gerard sa kanyang alaala ang sandaling naglaho si Shin 500 taon na ang nakalipas, naaalala ang matinding desperasyong naramdaman niya noon dahil akala niya ay hindi na kailanman matutupad ang kanyang hiling. Ngayon ay wala siyang nararamdaman kundi pasasalamat dahil nabuhay siya ng sapat na matagal upang makita muli ang araw na ito. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Shin na labis nang nasira ang kagamitan ni Gerard matapos ang ilang siglong paggamit kaya tahimik niya itong inayos lahat. Nang maibigay niya ang mga ito kay Gerard, sinabi niyang lumaban ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Nagpasalamat si Gerard at kapwa nila naramdaman ang bigat ng labanang magaganap kinabukasan. Tinanong ni Gerard kung balak bang iwan ni Shin si Shanae kapag nakabalik na siya sa sarili niyang mundo. Sumagot si Shin ng oo, buong panahong ito ay nagsisikap siyang makauwi, ngunit nais niyang matiyak muna na nasa maayos na kalagayan ang lahat bago niya gawin iyon. Kinabukasan, nagtungo ang buong grupo sa kagubatan. Napakataas ng espiritu ni Gerard at ipinahayag niyang perpekto ang araw na iyon para sa isang duel. Pumwesto si Shanae upang harangin ang anumang ligaw na pag-atake upang malayang makalaban si Shin. Nagpaalam si Gerard kina Wolfgang at Corey. Sinabihan si Wolfgang na pamunuan ng mabuti ang bansa at sinabi naman kay Corey na patuloy pang lumakas. Pinanood siya ng kanyang mga dating kasama at napansing hindi pa nila kailanman nakita si Gerard na ganoon kasaya. Nagsimula ang laban at yumanig ang buong kagubatan. Ang banggaan ng kanilang kapangyarihan ay winasak ang lahat sa paligid at halos hindi na masundan ng mga nanunood ang kanilang mga galaw. Nakikipagsabayan si Gerard kay Shin sa bawat atake, bagay na tunay na ikinagulat ng kanyang mga kasama nang mapagtanto nilang mas malakas pala siya kaysa sa inaakala nila. Tahimik na pinagmamasdan ni Shanae ang laban at sinabi sa iba na hindi pa nga nagsisimulang ilabas ng dalawa ang kanilang tunay na lakas.
Tinanong ni Tira kung kaya bang makipagsabayan ni Shanae kay Gerard, at tapat nitong inaming magiging napakahirap iyon. Inamin ni Gerard na wala ni isa sa mga bagong teknik na nilikha niya para talunin si Shin ang gumagana, at sinabi naman ni Shin na tigilan na nito ang pagpipigil sa sarili. Bilang tugon, inilabas ni Gerard ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagbagong anyo bilang isang werewolf, habang naaalala niyang ipinangako ni Shin na hindi niya gagamitin ang titulong nakuha niya matapos talunin ang huling boss dahil magiging masyadong hindi patas ang laban. Alam ni Gerard na kaya siyang tapusin ni Shin anumang oras kung gugustuhin nito, ngunit sumugod pa rin siya ng buong lakas dahil determinado siyang harapin ito sa sukdulan ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Shin ang isang magic attack ngunit biglang naglaho si Gerard at matinding gumanti, dahilan upang mapa-atras si Shin. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang ultimate technique, isang mapaminsalang pag-atake na winasak ang lahat sa daraanan nito. Hinarang iyon ni Shin ngunit bigla niyang napagtantong nakapwesto na si Gerard mismo sa kanyang likuran. Walang tigil na sinamantala ni Gerard ang pagkakataon at nahirapan si Shin na makasabay kaya napatalon siya paatras upang suriin ang sitwasyon. Lubos niyang nauunawaan na ibinibigay ni Gerard ang lahat ng mayroon ito kaya nagpa siya rin siyang tigilan na ang pagpipigil sa sarili. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang ultimate technique at nagdulot iyon ng napakalaking banggaan ng enerhiya. Tahimik na pinanood iyon ni Shanae at sinabi sa iba na malapit nang matapos ang laban. Nagawa ni Gerard na mabasag ang espada ni Shin at nakita niya ang isang pagkakataon. Agad siyang sumugod at ibinigay ang huling atake, ngunit ang pagsisikap na iyon ay kapalit ng lahat ng kanyang natitirang lakas. Umubos siya ng dugo at bumalik sa kanyang anyong tao. Alam niyang dumating na ang kanyang oras, pagkatapos nito ay kinilala ni Shin ang kanyang pagkatalo at sinabi ni Gerard na ginugol niya ang 500 taon ng kanyang buhay sa paghahanda para sa iisang sandaling iyon at masaya siyang nabuhay ng sapat upang maranasan ito. Alam niyang nagpipigil pa rin si Shin kahit sa huli kaya hiniling niyang ipakita nito ang tunay nitong kapangyarihan kahit minsan lamang. Pinakawalan ni Shin ang kanyang buong aura at isang napakalaking haligi ng liwanag ang umabot hanggang kalangitan. Pinanood iyon ni Gerard nang may kontentong ngiti, dinala siya ni Shin pabalik sa iba at sinabi ni Gerard sa lahat na ang kakayahang talunin ng isang high human sa isang duel ay nangangahulugang naabot niya ang taas na halos walang sino man ang nakaabot. At pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumanaw, bumuhos ang luha ni Corey, ngunit mahinahong ipinaalala ng mga dating kasama ni Gerard na namatay siya sa paraang gusto niya, nang walang anumang pagsisising naiwan. Dumalo ang lahat sa kanyang libing at nagbigay galang sa kanyang alaala. Nang gabing iyon, natagpuan ni Shanae si Shin na mag-isang nakaupo at agad niyang nakita na nahihirapan ito. Niyakap niya si Shin at sinabing handa siyang gawin ang anumang kailangan nito. Ipinaliwanag ni Shin na naibigay niya kay Gerard ang laban na matagal nitong pinangarap, ngunit masakit pa rin mawalan ng isang kaibigan kahit ano pa ang dahilan. Sa wakas ay hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Sinabi ni Shanae na ayos lamang iyon, na ginawa niya ang lahat ng dapat niyang gawin, at maaari siyang maglaan ng kahit gaano karaming oras ang kailangan niya. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa lungsod at napansin ni Shin na nagsuot sina Shanae at Tira ng mga aksesoryang may tainga ng halimaw upang mas madaling makihalubilo dahil masyadong nakaakit ng pansin ang mga elf kapag walang anumang pagtatago. Tinanong ni Shanae si Shin kung ano ang tingin niya sa kanilang mga kasuotan at sinabi niyang maganda ang itsura nito, bagay na ikinagulat ni Tira dahil hindi pa niya kailanman nakitang umasta ng ganoon si Shanae sa ibang tao. Nasa lungsod sila upang makipagkita sa isa pa sa mga dating kasama ni Shin na nagngangalang Strum, na dumalo sa libing ni Gerard bilang kinatawan ng kanyang bansa. Binanggit ni Shanae na si Strum ang unang emperador ng Dragon Empire bago kalaunan ay bumaba sa kanyang posisyon. Dinala sila sa kanyang silid at sa sandaling makita ni Strum si Shin, agad itong lumuhad at nanumpang muli siyang paglilingkuran. Sinabihan siya ni Shin na mag-relax lamang at pinaalalahanan siya ni Shanae na iba na ang panahon ngayon. Habang umiinom ng tsaa, nagtanong si Strum tungkol sa mga plano ni Shin at ipinaliwanag naman nito na patungo siya sa Sacred Palace upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik kung paano makakabalik sa sariling mundo. Humiling si Strum na makasama siya matapos muna nitong bumalik sa kanyang bansa at nagkasundo silang manatiling magkaugnay sa pamamagitan ng kanilang telepathy link. Bago sila umalis, ibinalik ni Shin ang dati nitong sandata. Tinitigan iyon ni Strum at agad na napansing may pagbabago rito. Sinasabing mas malakas ito kaysa sa kanyang natatandaan. Ipinaliwanag ni Shin na habang inaayos niya ang kagamitan ni Gerard ay mas napadiri niya ang kanyang mana control at nagawa niyang itaas ang lakas ng sandata ng 5 beses kumpara sa orihinal nito.
Tiningnan siya ni Strum na parang may sinabi siyang imposibleng bagay, at ganoon din ang naging reaksyon ni Corey. Pagkatapos ay dumaan sila sa Adventurers Guild upang maitaas pa ni Shin ang kanyang rank. Kumuha siya ng Goblin Slaying quest at humiling si Corey na sumama. Naging madali ang misyon at nakapatay silang pareho ng tig-isang goblin nang walang kahirap-hirap. Nang isumite ni Shin ang quest, sinabi ng clerk na may naghihintay ring mensahe para sa kanya. Galing ito kay Guildmaster Barlocks at lumabas na hinihiling ng maharlikang palasyo ang kanyang pagdalo. Tinanong ni Tira kung ano naman ang maaaring kailanganin ng palasyo sa kanya, at agad na naalala ni Shin ang espadang lumipad papasok sa kastilyo matapos ang insidente ng Skullface kaya para siyang kinabahan. Bago tuluyang umalis sa lungsod, dumaan muna siya upang makita si Wolfgang at iniabot dito ang gauntlet ni Gerard na ganap na niyang naibalik sa dati. Itinuro ni Wolfgang na nawasak ang mga ito noong duel, at ipinaliwanag ni Shin na dahil siya ang orihinal na gumawa ng mga iyon ay madali lamang para sa kanya ang pagkukumpuni. Isinuot ni Wolfgang ang mga ito at kitang-kitang natigilan sa kapangyarihang taglay ng mga iyon. Sinabi ni Shin na responsibilidad na nito ang pagpapasya kung sino ang susunod na magmamana ng mga iyon. Matapos magpaalam, pinili ni Shin na gumamit ng teleportation sa halip na magkarwahe dahil masyadong matagal ang biyahe. Bumalik sila sa lugar kung saan dating nakatayo ang Suki no Hakora at agad na naramdaman ni Shin na may mga taong nagmamasid sa kanila. Inisip ni Shanae na malamang ay naglagay ang kaharian ng mga tauhan doon sa pag-asang muling lilito ang santuwarayo, bago niya tahimik na amining natatakot siyang baka muling mawala si Shin. Sa guild, ipinakilala ni Barlock si Shin sa isang mage na nagngangalang Arad, na dalubhasa sa pag-appraise ng mga gemstone, bago pa man may tanong ni Shin kung bakit siya ipinapatawag ng palasyo. Binanggit ni Arad ang espada na lumipad papasok sa kastilyo at napunta sa silid ng ikalawang prinsesa. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Shin, ipinaliwanag ni Arad na ang espada ay maihahambing sa isang royal treasure at ang mana signature mula sa gemstone na iniwan ni Shin matapos talunin ang Skullface ay tumugma sa espada, kaya nila natunton ang lahat pabalik sa kanya. Tiniyak ni Barlocks na wala siyang dapat ikabahala dahil ang pagkakaroon ng sulat ng rekomendasyon mula sa Suki no Hakora ay sapat na patunay ng kanyang pagkatao, ngunit kinumpirma rin nitong si Prinsesa Ryan mismo ang naglabas ng utos upang siya ay ipatawag. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Shin ang buong sitwasyon sa grupo at hinulaan ni Shanae na malamang ay nais siyang kunin ng kaharian o kaya naman ay subukang ipakasal sa isang marangal na angkan. Iminungkahi pa nito na sabihin niyang engaged na siya, maaaring kay Shanae o kay Tira. Agad namang nagboluntaryo si Yuzuha bilang isa sa mga kandidato, dahilan upang mataranta si Shin dahil napakabata pa nito para sa ganoong uri ng biro. Kinabukasan, dumating si Shin sa kastilyo at sinalubong siya ni Gadras, na agad niyang napansing level 188 at tahimik niyang naisip kung ito na ba ang pinakamalakas na mandirigma sa buong kaharian. Dinala siya sa silid ni Ryan at doon sila unang nagkita ng personal. Inilabas ni Ryan ang espadang nakuha mula sa Skullface at sinabi niyang ipinapalagay niyang napakalakas ng halimaw na pinanggalingan nito. Nakisabay si Shin sa dirpan at inaming nabasag pa nga nito ang kanyang sariling sandata sa laban. Napansin ni Ryan na kakaiba si Shin kumpara sa mga karaniwang adventurer na ipinapatawag niya. Binanggit niyang may ilang tao na ring nagtangkang gamitin ang ganitong mga pagpupulong bilang pagkakataon upang magsagawa ng assassination attempt, ngunit sinasabi ng kanyang instinct na hindi ganoong uri ng tao si Shin. Itinuro ni Shin na wala naman siyang tunay na patunay para sa ganoong paniniwala, ngunit ipinaliwanag ni Ryan na mayroon siyang skill na tinatawag na Intuit Ion at lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa tunay na dahilan ng pagpapatawag. Naghanda si Shin, iniisip na baka tungkol ito sa isang marriage proposal, ngunit sa halip ay hiniling lamang ni Ryan na makalaban siya. Kasabay nito, isang miyembro ng royal staff ang naglalakad sa loob ng kastilyo nang biglang may lumitaw na itim na aura sa kanyang likuran at nagsimulang lamunin ang kanyang presensya. Samantala, agad na tumutol si Gadras sa kahilingan ni Ryan at pinaalalahanan itong hindi angkop para sa isang prinsesa na hamini ng isang adventurer sa sparring match. Ngunit ipinaliwanag ni Ryan na kailangan niyang makita mismo ang kakayahan ni Shin. Dinala niya sila sa isang teleportation room na nagdadala sa isang training ground na espesyal na ginawa para sa mga labanan ng mga Chosen One. Wala nang nakaalam kung sino ang orihinal na lumikha ng mga teleportation point na iyon at sinabi ni Ryan na daan-daang taon na ang mga ito. Naisip ni Shin na may katuturan iyon dahil itinuturing ng lost magic ang teleportation sa panahong ito.
Sinabihan siya ni Ryan na pumili ng sandata at kumuha si Shin ng espada habang si Ryan naman ay bumuhat ng isang malaking two-handed weapon at casual lamang itong iniindayog gamit ang isang kamay. Nagsimula ang laban at matapos ang kanilang unang sagupaan ay agad na pagtanto ni Shin na tunay na bihasa si Ryan. Kaya naman tahimik niyang ibinaba ang sarili niyang stat sa antas kung saan magiging patas ang laban. Sumugod siya ng may kumpiyansa sa kanyang pisikal na lakas, ngunit sinabi ni Ryan na gamitin niya ang kanyang mga skill kaya agad siyang gumamit ng isa sa kanyang kakayahan. Kinopya naman iyon ni Ryan bago pa siya makapagbigay ng makabuluhang atake, dahilan upang magkomento si Gadras na tila magkapantay ang dalawa. Sinubukan ni Shin na basagin ang depensa nito ngunit biglang ibinaon ni Ryan ang kanyang sandata sa lupa nang may napakalakas na puwersa na nagwasak dito, at muntik na lamang siyang tamaan. Mabilis siyang umatras at inamin sa sarili na kung tumama iyon ay tiyak na mapapatay siya. Tiningnan siya ni Ryan nang may panibagong antas ng paggalang. Iminungkahi ni Shin na tapusin na nila ang laban dahil malinaw na hindi nakakayanin ng sandata ni Ryan ang karagdagang paggamit, at sinang-ayunan siya ni Gadras sa pagsasabing nakuha na nito ang impormasyong kailangan niya. Tinapos ni Ryan ang duel at inalok si Shin na sumali sa kaharian dahil kailangan nila ng isang taong katulad niya. Walang pag-aalinlangang tumanggi si Shin at sinabing mas gusto niya ang buhay bilang isang adventurer. Tinanggap naman iyon ni Ryan nang hindi na nagpumilit pa. Pagkatapos ay nagtanong si Shin tungkol sa espadang galing sa Skullface at ipinaliwanag ni Ryan na bumagsak ito mismo sa kanyang silid. Binanggit niya ang isang lokal na kaugalian kung saan ang pag-aalay ng isang lalaki ng kanyang espada sa isang babae ay may kahulugang marriage proposal, kaya itinuring niya ang espada bilang isang regalo mula kay Shin. Agad na nilinaw ni Shin na aksidente lamang ang lahat at wala siyang ganoong intensyon. Nakialam si Gadras at binalaan siya na may ilang tao sa palasyo na nagpaplanong gamitin ang insidente bilang dahilan upang siya ay arestuhin at piliting maglingkod sa kaharian. Ngunit agad itong pinutol ni Ryan sa pamamagitan ng pagmumungkahing itala ang espada bilang isang tribute sa korona, na mag-aalis sa anumang posibilidad na maituring itong krimen. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shin na nais niyang panatilihin ang espada at handa siyang magbayad ng napakalaking halaga dahil alam niya kung gaano ito kahalaga. Sinabi ni Shin kay Ryan na wala siyang gaanong pakinabang sa pera at sa halip ay humiling siya ng access sa Royal Magical Library dahil mas mahalaga sa kanya ang impormasyon kaysa kayamanan. Agad namang pumayag si Ryan at sinabing matagal na rin niyang gustong gamitin ang espada. Nagtungo sila sa teleportation room ngunit pagdating nila ay natagpuan nilang nakahandiri sa sahig ang mga gwardya. Naroon din ang isang pari na nagngangalang Grill na may bakanteng tingin sa mga mata at malinaw na nasa ilalim ng kontrol ng kung anong kapangyarihan. Kumilos si Gadras upang harangin ito, ngunit bago pa may ibang mangyari ay biglang naglaho sina Shin at Ryan at muling lumitaw sa tila mga guho ng isang sinaunang lungsod. Nakilala agad iyon ni Ryan bilang isang Holy Land at nagtaka kung ano ang nagtulak kay Grill upang gawin ito. Nagpasya silang bumalik sa palasyo, ngunit wala si Ryan sa anumang party kaya wala siyang telepathy link. Dahil dito ay direktang kinontak ni Shin si Shanae. Mabilis niyang ipinaliwanag ang nangyari at sinabi niyang mukhang nasa ilalim ng mind control si Grill. Agad na nakilala ni Shanae ang uri ng kapangyarihang iyon bilang Taboo Magic, na nangangahulugang seryosong kalaban ang nasa likod nito. Sinabi ni Shin na ayaw niyang gumamit ng teleportation upang hindi makatawag ng pansin, kaya hiniling niya kay Shanae na asikasuhin ang sitwasyon sa palasyo at makipagkita na lamang sa kanya sa kalapit na lungsod ng Valmore. Agad namang sinabi ni Shanae kay Tira na kailangan nilang kumilos at sabay silang nagtungo sa palasyo. Habang nasa daan, ibinunyag ni Shanae na malamang ay isang demon ang may kinalaman sa lahat ng ito. Alam ni Tira ang pangunahing kaalaman na ang mga demon ay ipinapanganak mula sa miasma, at pinunan naman ni Shanae ang iba pang detalye. Kaya nilang magkunwaring ibang uri ng halimaw at may iba't ibang ranggo batay sa kanilang kapangyarihan, kung saan ang mga humanoid demon ang nasa pinakamataas na antas. Dahil napakahirap isagawa ng mind control, tinaya ni Shanae na Count Class Demon ang kanilang kalaban sa pinakamababa, malamang na nasa level 300 pataas. Tahimik na sinabi ni Tira na wala pa siya sa ganoong antas, ngunit panyanatag siya ni Shanae at sinabing hindi niya kailangang lumaban. Gumamit si Shanae ng concealment spell na naging dahilan upang hindi sila makita at nalampasan nila ang pader ng palasyo sa isang talon lamang. Dumaan sila sa mga gwardya at nagtungo sa piitan kung saan ipinaliwanag ni Shanae na nahuli na ang demon. Pinatulog niya ang mga gwardya gamit ang isang spell, kinuha ang susi mula sa isa sa mga ito,
at binuksan ang selda ni Grill. Sinabi niyang alam niya ang nangyari, ngunit ipinaliwanag ni Grill na magulo at pira-piraso lamang ang kanyang mga alaala. Naisip ni Shanae na sadyang pinakialaman iyon ng demon. Habang naghahanda siyang alisin ang natitirang mahika, bigla siyang inatake ng kung ano. Madali niya itong naitaboy at lumabas mula sa mga anino ang demon na nagpakilalang si Magnamok. Nakilala nito si Shanae at sinabihan siyang huwag makialam bago ito kumilos upang patayin si Grill. Ngunit madali siyang naharang ni Shanae. Tinanong ni Magnamok kung bakit niya pinoprotektahan ang isang taong napakawalang halaga, at diretsahan namang sinabi ni Shanae na inosente si Grill at kailangan niyang ayusin ang lahat ng ito para kay Shin. Nang marinig ni Magnamok na nagtatrabaho siya para sa isang high human, agad nagbago ang tono nito at sinubukan siyang hikayatin. Sinabi nitong unti-unti nang bumabagsak sa kaguluhan ang mundo at nalalapit na ang katapdir ng panahon ng mga tao, kaya dapat na lamang siyang tumabi at sumama rito. Tumanggi si Shanae, muli nitong binago ang taktika at sinabing iniwan na siya ng kanyang master at hindi na ito kailanman babalik. Ibang klaseng tama ang idinulot niyon. Tumigas ang ekspresyon ni Shanae at sinabi niyang wala itong alam tungkol sa bagay na iyon, bago niya ito pinatay sa isang galaw lamang bago pa ito makapagsalita muli. Pagkatapos nito ay humarap si Shanae sa hari at ipinaliwanag na isang demon ang nasa likod ng buong insidente. Kitang-kita ang pagkabahala ng hari dahil napakalaking banta ng mga demon, ngunit tiniyak ni Shanae na ligtas sina Ryan at Shin, na nagdulot ng malinaw na ginhawa sa lahat ng naroroon. Lumapit si Grill at humingi ng paumanhin, ngunit ipinawalang bahala iyon ng hari dahil alam niyang wala itong kontrol sa kanyang mga ginawa at hiniling na ipagpatuloy nito ang paglilingkod sa kaharian. Iminungkahi ni Shanae na ilihim sa publiko ang mga detalye ng insidente upang maiwasan ang pagkalat ng takot at kaguluhan, at agad namang sumang-ayon ang hari. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Shanae kay Tyrion na oras na upang umalis sila at nagsimula silang maglakbay patungong Valmore. Samantala, ipinaliwanag naman ni Ryan kay Shin na ang mga Holy Land ay mga lungsod na bumagsak noong panahon ng Dusk of Prosperity at ngayon ay pinamumuguran ng napakalalakas na halimaw. Binanggit din niyang isinama niya ang Skullface Sword at nagtanong tungkol sa sariling sandata ni Shin. Sinabi lamang ni Shin na huwag na itong alalahanin, habang lihim na iniisip na hindi siya pakakawalan ni Ryan kung malaman nito kung gaano talaga kalakas ang kanyang mga sandata. Ikinwento rin ni Ryan ang natuklasan ng kanyang mga tauhan noong huli nilang pagsisiyasat sa lungsod, partikular ang isang maliit na pinto malapit sa timog na tarangkahan na naglalaman ng mekanismong nagbubukas dito. Sinubukan ni Shin na akyatin ang isa sa mga pader ngunit agad siyang naibalik sa kanyang pinanggalingan sa pamamagitan ng teleportation. Mabilis niyang naunawaan ang nangyayari at ipinakita kay Ryan ang isang lumulutang na bola ng liwanag, ipinaliwanag na ang buong lungsod ay gumagana bilang isang dungeon at ang tanging paraan upang makadird ay sundan ang mga light sphere. Hinawakan nila ito at agad silang nailipat sa susunod na lugar. Pagdating doon ay agad na naramdaman ni Shin na may nagmamasid sa kanila. Sinundan nila ito at natuklasan ng isang ghost-type monster na gumagamit ng wind magic sa pakikipaglaban. Nagpakawala ito ng napakalakas na whirlwind ngunit hiniwa iyon ni Shin at lumikha ng pagkakataon para makapag-atake si Ryan. Kahit tinamaan ito ay nakatayo pa rin ang halimaw kaya si Shin na mismo ang tumapos dito. Napansin ni Ryan ang kanyang espada at nagtanong tungkol dito. Dahil napagtanto niyang hindi na niya ito naitago, ipinaliwanag ni Shin na isa itong napakabihirang sandata at mas gusto niyang manatiling lihim ang tungkol dito. Nagpatuloy sila ng mas malalim hanggang sa makasalubong nila ang isang napakalaking slime. Inakala ni Ryan na madali lamang itong kalaban kaya agad siyang sumugod, ngunit kaagad siyang nahuli at naipit ng halimaw. Gumamit si Shin ng isang skill upang iligtas siya at ipinaliwanag na ang mga slime ay ganap na immune sa pisikal na pinsala. Pagkatapos ay gumamit siya ng fire spell upang tunawin ito at ilantad ang core nito, na agad namang winasak ni Ryan. Nagpasalamat siya kay Shin ngunit napansin din niyang umiiwas itong tumingin sa kanya. Doon niya napagtantong napunit pala ang kanyang kasuotan sa laban. Tahimik na iniabot ni Shin ang sarili niyang damit nang walang anumang komento. Tinanong niya kung marunong ba itong gumamit ng magic at inamin ni Ryan na hindi iyon ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Tinuruan siya ni Shin ng isang teknik na bumabalot sa espada ng apoy. Sinubukan ito ni Ryan sa isang malaking bato at nakita niyang agad itong nasunog at nahati. Sinabi ni Shin na malaking tulong iyon sa tunay na labanan. Saglit na tumigil si Ryan at itinuro na patuloy siyang tinutulungan ni Shin nang walang hinihinging kapalit. Nais niyang makabawi kahit paano,
ngunit simpleng sinabi ni Shin na ang tanging gusto niya ay protektahan nito ang mga mamamayan ng kanyang kaharian. Sa wakas ay narating nila ang tarangkahan ngunit biglang nakaramdam si Shin ng kakaibang puwersang humihila sa kanya. Sa harapan nila ay may nakahigang napakalaking itlog at sinabi ni Ryan na hindi karaniwang nanggagaling sa mga itlog ang mga halimaw sa lugar na iyon. Biglang nabasag ang itlog at may lumabas na nilalang. Agad itong nakilala ni Shin bilang isang griffin na gawa sa yelo at may kakayahang palamigin ang anumang tamaan ng hininga nito. Kaagad niyang hinablat si Ryan at inilayo silang dalawa bago pa ito makapag-atake. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano na siya ang kukuha ng atensyon ng halimaw habang si Ryan naman ang aatake mula sa likuran. Sumang-ayon si Ryan at sinimulan ni Shin ang laban sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mga kutsilyo, dahilan upang umalingaw-ngaw ang sigaw ng griffin. Sumugod si Ryan at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas sa isang malakas na atake habang sinundan naman iyon ni Shin ng apoy na tuluyang sumunog sa ulo ng halimaw. Sa loob ng ilang segundo ay inakala nilang tapos na ang laban, ngunit muling tumubo ang ulo ng griffin. Sinabi ni Shin kay Ryan na tumakas muna habang siya ang haharap dito. Ipinaliwanag niya ang kanyang hinala na ang griffin ay pinananatiling buhay ng isang spell at ang tanging paraan upang tuluyan itong mapatay ay buksan ang tarangkahan at putulin ang pinanggagalingan ng kapangyarihang nagpapagaling dito. Dahil alam niyang hindi sila makaliligtas kung magpipigil pa siya, inalis ni Shin ang sarili niyang mga limitasyon upang harapin ang darating na laban. Paulit-ulit na winawasak ni Shin ang griffin, ngunit paulit-ulit din itong bumabalik sa dati nitong anyo. Maya-maya ay napansin niya ang isang puting sphere sa malapit at muling naramdaman ang kakaibang puwersang humihila sa kanya. Sinubukan niya itong sirain ngunit sinipsip lamang nito ang lahat ng kanyang pag-atake. Biglang nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan. Nawala ang kakaibang pakiramdam at muli siyang sumugod. Sa pagkakataong ito, nang maputol niya ang griffin, hindi na ito muling nakabangon. Tinamaan niya ito ng apoy at tuluyan itong sumabog. Saglit siyang natigilan dahil hindi niya maintindihan kung ano mismo ang nangyari. Samantala, natagpuan naman ni Ryan ang mekanismo at nabuksan ang tarangkahan. Matapos nilang malinis ang dungeon, sinabi ni Shin na patungo sila sa Valmore upang makipagkita sa kanyang mga kasama. Nang gabing iyon ay nagkampo sila at sinabi ni Shin kay Ryan na matulog na habang siya ang magbabantay. Nagtanong si Ryan kung paano siya laging may handang solusyon at gamit sa bawat sitwasyon, at sinabi ni Shin na matagal na siyang naglalakbay. Maya-maya ay sinubukan siyang akitin ni Ryan ngunit agad niya itong pinigilan ng walang pag-aalinlangan. Diretsahan siyang tinanong ni Ryan kung maganda ba siya sa paningin niya at doon napagtanto ni Shin na hindi ito nagbibiro. Inamin ni Ryan na hindi naman talaga iyon ang pakay niya at simpleng nasisiyahan lamang siyang makipag-derp kay Shin dahil ang lahat ng tao sa paligid niya ay tinitingnan muna siya bilang prinsesa bago bilang isang normal na tao. Sinabi ni Shin na maaari siyang lumapit sa kanya anumang oras kapag ganoon ang nararamdaman niya, at doon niya napansing nakasandal na pala ito sa kanya. Dahil kontento naman itong may kasama lamang, hinayaan na niya ito. Kinabukasan ay may bagong problema silang kinaharap nang magising si Shin at agad na maramdaman na may mali. Nakita niya sa malayo ang isang napakalaking hukbo ng mga halimaw na papalapit. Direkta itong patungo sa Valmore, nakilala agad ni Ryan ang banta bilang isang flood, isang paulit-ulit na kalamidad na naranasan na nila noon, bagaman palagi itong nag-iiwan ng maraming casualty. Ngunit tumanggi si Shin na tanggapin ang anumang pagkawala ng buhay kung maaari naman itong maiwasan. Dahil dito ay agad silang nagtungo sa lungsod ng buong bilis. Sa loob ng lungsod, nagtungo si Ryan upang bigyan ng ulat ang lokal na Panginoon habang si Shin naman ay dumiretso sa Adventurers Guild at nakipagkita kay Guild Master Lact. Ipinaliwanag ni Shin ang tungkol sa flood at ibinigay ang tinatayang oras ng pagdating nito. Sa una ay nagduda si Lact, ngunit nang ipakita ni Shin ang kanyang sulat ng rekomendasyon at kumpirmahing kasalukuyang nagbibigay na rin ng ulat si Ryan sa Panginoon ng lungsod, agad nitong binago ang kanyang saloobin. Kaagad siyang nagdeklara ng state of emergency at pinakilos ang buong guild para sa depensa ng lungsod. Sinabi rin ni Shin na sasali siya mismo sa labanan, bagay na malinaw na nakapagpagaan ng loob ni Lact. Habang naglalakad sa lungsod, napansin ni Shin ang isang tindahan na tinatawag na Meowland na tila pamilyar sa kanya, kahit sinabi ni Shanae na hindi pa niya iyon naririnig kailanman. Pagkatapos ay nakilala niya si Biract, isang elf na nakilala siya bilang isang dating support character mula sa panahon ng kanyang buhay sa laro. Kinumpirma ni Biract na ang tindahan ay pagmamayari ni Hibineko, isa sa mga dati niyang kaibigan na pinaniniwalaang namatay noong Death Game,
at ibinunyag nitong may ilan pang manlalarong kilala ni Shin na buhay pa rin sa mundong ito. Ipinakita rin ni B-Rock kay Shin ang listahan ng mga nakaligtas na manlalaro at mga player killer mula sa death game. Noon pa man ay ipinag-utos na ni Shanae na tugisin ang mga killer matapos maglaho si Shin, isang desisyong hindi niya kailanman sinabi rito. Pinayuhan siya ni B-Rock na pagkatiwalaan pa rin si Shanae sa kabila ng lihim na iyon, at sumang-ayon naman si Shin kahit halatang nababagabag siya. Sinabi rin ni B-Rock na hindi siya seryosong sasali sa laban dahil kaya naman itong harapin ni Shin, bagaman balak pa rin niyang dumating mamaya upang mangolekta ng loot. Kinabukasan, dumalo sina Shin, Shanae, at Tira sa isang strategy meeting kasama si Lord Toro at ang mga Chosen One. Ayon sa plano, ang mga Chosen One ang haharap sa unahan, susuportahan sila ng mga kabalyero mula sa likuran, habang ang mga nasa pinakadulo ay magbibigay ng ranged at magical support. Napansin ni Shin na walang kahit isang halimaw sa paligid ng kastilyo at agad niya itong itinuro. Kinumpirma ni Shanae na karaniwang senyales iyon ng presensya ng isang boss-type entity na kumokontrol sa flood, at tinanggap naman ni Toro ang kanyang pagsusuri. Hiniling ni Shin kay Shanae na simulan ang labanan gamit ang isang advanced spell. Nang dumating ang flood ng gabing iyon, ang unang pag-atake ni Shanae ay agad na naglipol sa napakalaking bahagi ng hukbo ng mga halimaw, ngunit kahit ganoon ay hindi nito gaanong napabagal ang kanilang pagsalakay. Lalong tumindi ang labanan habang patuloy na nakikipaglaban si Shin at maingat na itinatago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Samantala, aksidenteng nakapagpakawala si Tira ng isang spell na mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan, habang si Ryan naman ay nanguna sa harapang linya kasama si Avis upang pigilan ang pagdagsa ng mga halimaw. Pumasok si Shin sa gitna ng labanan sa anyong red, tangga ng isang cursed weapon na patuloy na nag-uudyok sa kanya na sirain ang lahat ng nasa paligid. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagsulong hanggang sa matukoy niya ang isang demon na nasa pinakasentro ng flood, kumokontrol sa buong hukbo at gumagamit ng mind control laban sa mga kabalyerong nasa paligid. Dahil hindi siya naaapektuhan nito, tuluyan niyang inalis ang kanyang mga limitasyon at pinatay ang demon sa isang pag-atake lamang. Agad namang pinagaling ni Shanae ang mga kabalyerong naapektuhan at nagtapos ang labanan na ganap na nailigtas ang lungsod nang walang kahit isang nasawi. Pagkatapos nito, hiniling sa kanilang manatili muna sa lungsod dahil may inihahandang piging bilang parangal sa kanila. Nais na sana ni Shin na umalis, ngunit sinabi ni Shanae na tradisyon iyon ng Valmore at wala silang magagawa kundi ang manatili. Sa piging ay muli nilang nakasalamuha si Ryan at seryosong tinanong ni Shanae si Shin kung may nangyari ba sa pagitan nila habang magkasama silang dalawa. Agad itong itinanggi ni Shin, ngunit sapat na ang kanyang naging reaksyon upang may mapansin si Ryan at agad siyang sinimulang asarin. Tahimik namang umatras si Shanae upang bigyan sila ng espasyo, habang mabilis na nabasa ni Tira ang sitwasyon at maayos na inilayo si Ryan sa ibang dirpan, dahilan upang mapapanta si Shin sa pagkuha ng mga inumin. Ngunit sa halip ay dumiretso siya kay Shanae at diretsahang tinanong kung nagselos ba ito. Inamin ni Shanae na oo, sinabi rin nitong alam na niyang nalaman ni Shin ang tungkol sa mga player killer at humingi siya ng tawad sa pagtatago nito. Tapat niyang ipinaliwanag ang kanyang dahilan, natakot siyang kapag nalaman iyon ni Shin ay muli nitong ikukulong ang sarili at hahabulin ang mga iyon gaya ng dati, at hindi siya handang mawala muli ang taong matagal niyang hinintay na makabalik. Inamin din niyang hindi niya kailanman naramdamang maihahambing niya ang sarili sa dating kasintahan ni Shin na si Marino, isang taong alam niyang hindi niya kailanman mapapalitan. Niyakap siya ni Shin at sinabi niyang tigilan na niya ang ganoong pag-iisip. Ipinaalala niyang ang muling pagkikita nila ay isa sa mga bagay na nagpakatatag sa kanya nang dumating siya sa mundong ito na wala ng ibang masasandalan. Pinatawad niya si Shanae sa pagtatago ng lihim at sinabi niyang hindi na nito kailangang maglihim pa sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos noon ay tinanong siya ni Shanae kung mahal pa rin ba niya si Marino, at walang pag-aatubiling sumagot si Shin ng oo. Ngunit kahit ganoon ang sagot niya, hinalikan siya ni Shanae at sinabing alam niyang balang araw ay babalik siya sa sarili niyang mundo, ngunit hindi siya papayag na basta na lamang umatras dahil mahal niya siya. Matapos iyon ay bumalik sila sa piging at tinapos ang gabi kasama ang lahat. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, tahimik na pinag-isipan ni Shin ang lahat ng nangyari. Naroon pa rin sa kung saan ang mga player killer at ngayong lantad na ang kanyang presensya sa mundong ito, posibleng natunto na nila siya, ngunit alam na rin niyang may iba pang mga manlalarong buhay pa,
at naisip niyang ang paghahanap sa kanila ang maaaring maging susi upang matuklasan kung paano siya makakauwi. Dito nagtatapos ang kwento. Panoorin ang susunod na video sa screen at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang iba pang anime recap.